ginawa mga ka-GPnatics dito sa ginawa na panukalang batas nitong si Congressman Sandro Marcos. Dahil sa wakas mga kababayan, mawawalan na ng sweldo ang mga taong walang silbi at tamad sa Senado at Kongreso kagaya po ni Senator Bato. Bakit, GP? Yari ka! Bakit nga ba naman kasi mga kababayan, etong si Congressman Sandro Marcos, ito po ang kanyang ginawa. Teka, iba ata yung, tama. Ito ang kanyang ginawa mga ka-GPnatics. Bill 6, no work, no pay, rule for members of Congress. Uy, GP, members of Congress lang. Wala namang Senado dyan. Pag sinabing members of Congress, mga kababayan, yan ay upper house at lower house. Sa makatuwid, hindi ito limitado lang sa member ng Kamara. Ito ay kasama po ang upper house, kasama ang Senado. So, ang tatamaan ngayon, itong si Senator Bato de la Rosa. Pero teka GP, may pwede pang ibang paraan, di ba? Bakit kailangan pang gumawa ng batas ni Congressman Sandro Marcos? Paliwanag natin isa-isa kasi meron din ako naisip na pwede naman amyendahan na lang nila yung rules ng Congress at yung Senate, kung tutuusin mga kababayan. Pero dahil nga batas, maganda pa rin ito. Kasi kung walang gusto na mag-amend ng rules ng Senate, mas maganda na nagpanukala ng batas si Congressman Sandro Marcos. Ano ba nilalaman nito? Mga kababayan, House Bill number 7432, introduced by Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos. Sabi dito, the principle of no work, no pay is a general labor standard applied to workers across the country. However, members of Congress who are entrusted with the responsibility of crafting laws, magbalangkas daw ng batas, and representing the people are currently compensated regardless of attendance or participation, mga ka-GPnatics. Kasi nga, parang nasasanay na yung mga members ng Congress, maging mga senador. No? Ang ginagawa nila, hindi na sila nagpa-participate. Ang ginagawa kagaya po nung kay Digong Duterte during his time, hindi po siya nakikipagdebate. Kahit sa plenaryo, hindi din. Mga ka-GPnatics, ang gagawin lang ni Digong Duterte during his time ay papasok po sa Kongreso, magta-time in. Pagka-time in, lalabas, pupunta sa kantin, kakain, manunood ng TV. Kapag inabot na siya doon, pinatayan na ng TV, uuwi. Mga kababayan, saan pupunta? Pupunta ng SM. Manunood ng sine. Okay? Meron pang iba. Mga Duterte na lang din, wag na natin wag na natin ibahin. Si Pulong Duterte, halos 1 taon hindi nagtatrabaho, hindi pumapasok, kumpleto ang sweldo. Mga ka-GPnatics, ganun din si Tandang Digong. Hindi rin nagtatrabaho pero kumpleto ang sweldo. Nako, hindi lang sweldo, GP. Meron pa yan mga confidential funds. 'Di ba? Nung panahon si Sara Duterte, mga kababayan, etong kongresistang tatay niya, etong anak, mayroon yan mga nakukuha mga pondo. So, hindi lang limitado sa sweldo nila ang kanilang mga nakukuha. Despite the fact na hindi po sila nagtatrabaho, despite the fact na itong mga to, mga kababayan, ay tatamad-tamad. Diba? Kahit hindi sila nakikipag-participate, kahit sabihin natin hindi sila present, may sahod. Lugi, diba? Lugi. Si Senator Bato, biruin nyo, nagtatago ngayon. No work, no pay. Mga ka-GPnatics, may sahod pa rin. Yung kanyang mga pamilya, na iniwanan niya muna pansamantala sa ere, sumasahod pa rin. Diba? Sumasahod pa rin. Sabi dito, this has led to public concern over absenteeism, lack of accountability, and wastage of taxpayer funds.
This bill seeks to institutionalize a no work, no pay compensation scheme for members of Congress, ensuring that public funds are spent only when these elected officials fulfill their duties. Yun, mga kababayan. So, nakalagay dito, kailangan ang members ng Congress ay kailangan yung mga elected officials natin ay pinufulfill nila yung kanilang duty. So, hindi pwede yung papasok ka lang, mag-attendance ka. Hindi pwede yung, mga kababayan, mag-attendance ka, tapos, ang gagawin mo lang ay hindi ka na, hindi ka na makikipag-participate dun sa mga session, hindi ka na makikipag-participate dun sa kanilang mga ginagawa. Diba? Hindi ka na tumutulong sa pagbalangkas ng batas. So, yung mga tao na yon ay hindi na po makakasahod. Sabi dito, by mandating that salary and other emoluments be tied to attendance and participation in plenary sessions, committee hearings, and other official functions. The measure promotes transparency, accountability, and integrity in governance. Nako, mabuti na lang pala, mga kababayan, hindi nanalo yung vendors party list. No? Tapos kunwari namatay yung namatay yung mga members, tapos si Diwata nakapasok, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Nakakahiya. Sasahod ka tapos wala kang gagawin, hindi mo alam makipag-participate. Hindi mo kaya makipagdebate. Oh. Dito, sabi pa, this proposed legislation also provides safeguards by recognizing valid reasons for absence, such as illness or official representation duties, while penalizing misconduct and fraudulent claims. Furthermore, it requires the publication of attendance records to strengthen public trust and oversight. To the objection that this bill is probably unconstitutional for selective discrimination against members of Congress, hence, a class legislation is must be remembered that no less than the 1987 Philippine Constitution itself provides for the statutory regulation of the official compensation for members of Congress when it states in part under Section 10 of Article 6 that the salaries of senators and members of the House of Representatives shall be determined by law. In passing these measure, Congress affirms its commitment to uphold the highest standards of public service and to ensure that elected representatives truly embody principle of service to the people. Maraming tatamaan, no? Kulang pa to, Congressman Sandro Marcos. Dapat, tama, pati yung late dapat bawasan, di ba? Pag late dapat bawasan din. At mga kababayan, kapag napatunayan, no, hindi lang dapat no work no pay. Kapag napatunayan sana, na yung mga to ay sobra ng tardy, di ba? Sobra ng absenteeism, puro panay absent na, wag lang no work, no pay. Dapat mga kababayan, pag alam natin yung mga elected officials natin, ay wala nang silbi, di ba? Wala nang silbi. Wala ka nang mapapala sa kanila. Dapat ito ay tuluyan na rin subject for eviction. Di ba? Subject for eviction dapat. Complain ka agad sa Ethics Committee at subject for eviction. Para maganda. Di ba? Mga kababayan, kasi kung no work, no pay lang, tandaan po natin maraming kurakot na mga kongresista. Maraming kurakot na mga senador. Okay? Isipin nyo po, kung no work, no pay, ang dating kasi sa akin, mga ka-GP Natics, hindi nito matitigilan, no? Hindi nito mapipigilan yung mga tao na yan. Okay lang yan. Maliit na pera lang yan. Magkano lang yan eh. Mas malaki pa rin yung makukuha ko doon sa aking distrito. 'Di ba? Paano yun?
Dapat, hindi lang no work, no pay. Dapat, kapag na-reach nila yung certain numbers ng kanilang absent, mga kababayan, hindi na rin sila eligible to get yung kanilang mga bonuses, di ba? Tapos, yung, alam niyo yung pinag-usapan nung nakaraan? Yung kanilang nakukuhang bonus para daw gamitin, mga kababayan, doon sa kanilang mga nasasakupan, 'di ba? Sa offices ng mga kongresista, dapat wala na rin 'yon. 'Di ba? At again, sabi ko nga kanina, pag na-reach nila yung certain number ng absent, tapos hindi pa nakikipag-participate, subject na ito for elimination. Subject for eviction. Automatic, dapat motu proprio. Mga kababayan, hindi na yung marami pang kuskus balingos, marami pang mga retoritokados, di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, parang sa military, I will right away. Sabi ni Corazon Taiko, dapat sa mga yan, brasong bakal ang batas, sayang ang sweldo. Sabi ni Sir Tony, napakagandang panukala ni Congressman Sandro Marcos. Pero yung sinasabi ko kanina, mga kababayan, sa totoo lang, no? Pwede na sanang simulan nito ng mga kongresista. No need ang batas na to kung tutuusin. Kung tutuusin hindi na kailangan. Kaya lang mga kababayan, bakit GP nasabi mo na hindi na to kailangan? Kasi doon sa Committee on Rules, mga kababayan, sa mga kongresista, sa mga senador, pwede na silang mag-amend Pwede na nilang i-amend na no work, no pay. 'Di ba? Na yung mga hindi na nag-attendance, tapos yung lack of participation, mga kababayan, ay wala ding kita. Pwede na nila yun amyendahan. Hindi na kailangan nito. Kaya lang, mga ka-GPnatics, kaya naman pinaburang ko itong ginawa ni Congressman Sandro Marcos, sabi nga ni Sir Tony, ay napakagandang panukala dahil wala pong mga member mismo ng Congress at ng Senado, mga kababayan, na gustong gawin yung sinabi natin kanina na pwede naman yung amendahan na lang yung inyong rules sa Senate at sa Congress para wala nang umabuso. 'Di ba? Kaya lang sabi ko, hindi nila gagawin 'yun. Takot din ng mga ito. 'Di ba? So mas maganda may existing na batas. Ang catch, mga kababayan, ang catch lang nito dahil nga ito ay isang batas. 'Di ba? Syempre babasahin mo muna 'yan sa Kamara. First reading, second reading, third reading, tapos iakyat sa Senado. Mga kababayan. Tapos doon sa Senado, kung sila ipapabor dito. Pag hindi pa rin pumabor, patay na naman. 'Di ba? Ganun lang 'yun Kasi merong mga senador na hindi papayag dito, sigurado. Tatamaan sila Sabi ni Sir Danny Taling, Sir GP, how about dun sa pasok nga ng pasok? Wala namang silver at nanggugulo pa sa Senado. Yun nga. Sabi dito, are currently compensated regardless of attendance or participation. So kung pasok lang ng pasok, nanggugulo naman sa Senado, nanggugulo sa Kongreso, pero depende sa panggugulo yan. Pero kapag, mga kababayan, hindi talaga sila nagpa-participate at all, sigurado mababawasan yung compensation nila. 'Di ba? Baka nga excuses nila fake, paano malamang true ang kanilang mga alibay. Dapat sana pag marami ng absent ay matanggal na sa Congress. Kaya nga sabi ko dapat ito ang kulang ni Congressman Sandro Marcos. Kasi pag-uusapan pa naman ito, guys. Kung ito ay panukala, pag-uusapan pa to kung ano yung mga ilalagay dito. 'Di ba? Kasi lalagyan nila yan ng mga requirements. Let's say for example, kailangan ang isang mambabatas sa isang buwan or sa isang taon, sabihin natin, kailangan meron lang siyang 3 absent. Parang ganon. 'Di ba? Pag naka-3 na siya, wala nang
tawag dito mga kababayan, di niya na makukuha yung sweldo niya sa buong buwan. Something like that. Pwede yan. Pag-uusapan pa. Depende po sa mga kongresista natin at depende sa mga senador natin kung ano talaga yung mapapagkasunduan nila dyan. Okay? Nanggugulo lang sa ethics naman. Pag nanggulo, sa ethics talaga yon. Kagaya ni Kong Miao, di ba? Katotohanan ng record, nag-umpisang korupsyon sa panahon ni Duterte. Build ang flood controls at iba pa project ng gobyerno. PBBM, inabutan ng korupsyon, ICCC ang nakawan sa gobyerno. Galing! Sabi ni Edwin Valenzuela. So, mga kababayan, abangan natin ito ha. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang panukala na to. Pag ang panukala na to ay hindi na aprubahan, hindi nakarating hanggang sa Senado, ibig sabihin mayroong mga humarang. Ibig sabihin may mga tinamaan. Ibig sabihin, mga kababayan, ayaw nila ng no work, no pay. Kasi nga, pala absent ang mga ito. Dapat bawal din mga abogado at mga bobo. Bawal abogado, bawal din ang bobo. Paano yun? Mahirap ata yun. GP, aprobado na ba yung Dynasty? Yung anti-Dynasty bill? Hindi pa. Hindi ko alam kung nasa second reading na yun. Diba? Ibalik ang dating konstitusyon sa panahon ni Apo Lakay. Ay marami ng butas yun, Sir Edwin Valenzuela. Kaya nga yung konstitusyon natin ay kailangan, hindi kailangan ibalik sa panahon ni Apo Lakay. Kailangan itong amyendahan. 'Di ba? Kasi yung ating konstitusyon ay hindi na po nakasasabay sa panahon natin ngayon. Marami ng butas. Yun ang totoo. Kung babalik tayo sa panahon ni Apo Lakay, yung konstitusyon na ganon, hindi po niyan masasagot yung mga problema natin pagdating po sa batas. Diba? Dapat dyan ay amyendahan, i-update, diba? Nang naayon sa panahon ngayon. Oo. Tama, Naomi Shin, amyendahan. Alright. Teka lang. Inom lang ako tubig. Sabi ni Ma'am Ems, para mapigilan ng mga Duterte, anti-dynasty sana maaprubahan na. Nako, yung anti-dynasty bill, mga kababayan, maraming aalma dyan. Maraming pipigil dyan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, halos lahat ng nasa politics, lahat ng nasa politika ngayon, mga politiko natin, puro talaga nasa dynasty. Dynasty family yan. Marami talagang butas, Sir Tony. Tama, di ba? Sobrang dami na kaya kailangan amyendahan yan.